So ayan mga bro, magandang araw sa inyong lahat ano. Ayan, so bali kakarating lang natin mga bro, umpisahan agad natin to. So meron tayong gagawin dito na isang Kawasaki Discover 135. So ang problema nito mga bro ay nasunog daw yung rectifier pero hindi ko pa nakikita. Pero as per dun sa usapan namin ng may-ari, nasunog yung rectifier nung last November. Tapos hindi na siya umandar. So tirahin agad natin to mga bro ano. Mabilis lang to. So syempre bago natin umpisahan yung ating video, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe ano, para po lagi kayong updated kapag meron tayong gagawin ng mga panibagong videos. Tara! So, yeah, ito pala, shoutout pala kay bro. Ang pangalan mo bro? Hill. Yung kay bro, Hill. So, ano nangyari dito bro ay nasunog ano? Oh, nasunog yung... Pero hindi mo ba napagawa pa to? Hindi pa naman. Hindi pa. Simula nung nasunog yung regulator nung ginamit ko, nalubat ang battery, hindi ko na ginamit. Walang ilaw eh. Yan mga bro, ito yung i-check natin. Just yung mga clutch. Pero yung AC bro, sa'yo din yun. Yung AC, sa'yo din ba yun? Yan mga bro. So kakalasin natin tong ano. Parang parehasan siya ng mga bro, mga CT 150 or 135. Kumukha kasi nung yung pinaghalong Rouser 180 tsaka 135 ang itsura ng makina nito. 135 din to mga bro. So dito tatanggalin natin tong ano mga bro ano. Kasi hindi ko pa naman nakikita yung regulator rectifier. Sabi ni bro nasunog. I-check natin kung nasunog ko talaga. So tanggalin lang natin to mga bro. Pagod na. Yan, tapos unatin nyo dito. Tapos hugot. Yan. Kapag ka natanggal nyo na yung mga bro, yung nandito, hugutin nyo lang to. Ayan o. Habang inuhugot nyo yan, iangat nyo tong upuan. Ayan. Hindi kasi kaya ng isang kamay mga bro eh. Ayan o, hugutin natin. Paahin natin. Yan. Ay. Yan. Pinaana. Yan, kalas na mga bro. Okay? So pagkakalas niyan, siguro tanggalin natin yung tangke mga bro kasi nandito yung rectifier niya no. Tanggalin natin yung tangke para ma-check na rin natin. Kasi kapag ganitong nasunog mga bro, okay, kapag ganitong nasunog, i-check natin yung stator tsaka yung CDI kasi possible na na-damage para ma-check na rin natin. Isang gawaan na lang kumbaga kasi malayo tayo mga bro. So ulitin ko, nasa Lipa, Batangas po tayo. So tanggalin lang natin to. Yan, wala nang tornilyo to. Hugutin lang natin to mga bro. Hugutin lang natin to. Pasensya na po kayo, medyo magulo yung video natin kasi isang kamay lang po ang gamit natin ngayon. One hand lang tayo ngayon. Kuha tayong flat screw. Partida, kakarating ko pa lang mga bro ano. Kakarating ko pa lang. Mamaya kasi mga bro, Sabado ngayon, mag-attend muna tayo ng prayer meeting. Ay pasalamat kaya walang gas. Yun, meron din. Kaso panis. Okay, so tanggalin muna natin tong tangke. Ayan. So, update ko na lang kayo mga bro. Tanggalin muna natin ano. Nahirapan na kasi ako. Isang kamay lang yung ginagamit natin eh. Ayan mga bro. Kung nakita nyo, bali natanggal na natin yung regulator. Ay yung ano, tangke. So dito sa loob, nandito yung rectifier. At ito po yung nangyari sa kanya. Oh. Nasunog. Nadurog. Ayan oh. Diba? So hindi na natin pwede gamitin talaga yung ganito. Ngayon mga bro. I-convert natin to sa ibang full wave kasi ito mga bro, i-convert natin to sa ibang regulator rectifier no? Kasi ang Discover naman mga bro ay naka full wave na yan. Ibig sabihin na naka full wave mga bro, naka floated na yung kanyang body ground. Asan bro yung sakit nito? Naputol naman? Nasunog din? Ito. Hindi, yung o nga pala ano, nakasaksak pala to. Nakasak. Ay hindi, may sakit to bro eh. May isa pang wearing dyan pag ganun. Wala na. Parang ganito din eh. Oo nga, na ganito pero female. Oh, nasunog. Nasunog na rin. Yan, nasunog na pala mga bro.
So no choice, magtatap na lang tayo dito mga bro. Ayan. So kung makikita nyo mga bro, ano siya ilang wire yan Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ayan. So i-convert na lang natin ito mga bro sa ibang regulator rectifier. So itong dalawang blue na yan mga bro, galing ng stator yan tapos yung puti, yan yung papunta ng battery. Tapos yung itong black na may stripe na yellow, yan yung groundings. Yan, so bago natin tirahin yan mga bro, siguraduhin muna natin na mayroon supply yung dalawang blue. Kasi kapag yung dalawang blue wala rin, papalitin tayo ng stator. So, check natin bro, pakik nga bro. Yan ka muna. May langis pa ba kaya yan? Meron pa. Wala na. Head lang bro Check natin tong blue. Okay. Dito na susi. Okay lang. Ayan, wala. Kabila. Diba? Hindi ba? Nag-slip na din lining bro. Wala. Check natin to. So ayan mga bro, kanina yung naka-body ground yung test light natin ayaw umilaw ng blue. Pero yung dalawang blue naman tirahin natin. Kumbaga yung isang dulo ng test light sa blue, tapos yung isang dulo sa ulit blue na may white. So, bro. Ayan, so mayroon. Ibig sabihin mga bro, walang leak yung stator, buo pa yung stator nito. So gagana to sa rectifier na ikakabit natin. So ang gagamitin natin mga bro ay isang malupit na TTGR. Yan So 500 plus. Pero sa TikTok murang-mura lang to mga bro, pero sa shop nasa 500 plus yung mga ganitong rectifier. Yan. So madali lang i-wiring to mga bro. Kasi yung ito ay 5 wire to. Tanggalin muna natin Ayan mga bro So bali, ayan kinalas na natin. So ito yung i-convert natin na rectifier. Kasi ito mahirap paghanap. Pero ito mga bro ay pwede nyo i-convert din sa Rouser 135, Rouser 180, kahit yung mga NS kayang i-convert So ito mga bro, mas mura to kumpara sa mga rectifier ng 135. So paano ba ikakabit to mga bro? Ganito lang. Kasi 5 lang naman to. Okay, 5 lang naman to. Yan, yung pula, ikabit natin dito sa puti. Yan, ano ba yung puti? Ito yung supply sa battery. Ito naman yung pula, yung output naman. Papunta sa battery. Yung pink, tsaka yung yellow, ikakabit natin dito sa dalawang blue. Ulitin ko mga bro yung pink, tsaka yung yellow, ikakabit natin dito sa dalawang blue. Yan, tapos yung green, ikakabit natin to dito sa itim na may stripe na yellow. Tapos yung itim din ito, ikakabit natin to sa accessory wire. Okay, ano ba yung accessory wire ng Kawasaki mga bro? Kulay brown. Ayan. Ito, supply sa ilaw to mga bro. Yung yellow na yan. Okay, supply sa headlight yan. So, iba-battery operated na natin yung kanyang headlight. So, ano pa ang ginagawa natin mga bro? Ano lang to mga bro isang mabilisang video lang kasi home service tayo. Ang gulang naman natin dito mapaandar. Okay, papaandarin lang muna natin to. So, ikabit ko muna to, mamaya balikan ko kayo. Alright. Ayan mga bro, so update po tayo dito sa ginagawa natin. Ayan, so bali, ito mga bro, tuturo ko sa inyo yung shortcut na ginawa natin dito. Ulitin ko, yung pula tsaka yung itim, pinagsama ko. Okay? So, sabi ko sa inyo, yung itim dapat nakakabit yan sa brown. So, maghanap kayo ng brown, kagaya nito. Yung may blue-brown dito. Yung blue, papunta ng brake light. Okay? Tapos yung brown, yan yung accessory wise. Normally, dapat doon yung ikakabit yung itim. So, wala kasi akong dalang wire mga bro. Ang ginawa ko, nilagay ko na lang siya dito sa pula. Bakit ko nilagay mga bro? Anong purpose? Ang itim kasi mga bro, yan? Charging control. Okay? So, kapag full charge ng battery, pag full charge ng battery, hindi na siya magcha-charge. So, ko-control niya. Ngayon, pag hindi nyo nilagyan yung itim, ang possible na mangyari, mag-overcharge yung battery, minsan puputok yung kanyang mga ilaw. Kaya, nilagyan ko siya ang mahalaga mga bro, yung itim, dapat, nalagyan nyo siya ng positive supply. Tapos yung blue, nakakabit sa yellow. Tapos yung pink, nakakabit sa blue. Okay, tingnan nyo na lang mga bro. Tapos yung itim, yung itim na may stripe na yellow, nakakabit yan sa green, which is yung ating body ground or yung groundings. Okay, so check natin mga bro kung may supply na. Isang mabilisan lang to. Ayan. Tapos ang supply nito mga bro, dito sa kulay pula.
Tapos kulay puti naman dun sa stock na harness. Pula sa rectifier, puti dun sa stock na harness. Ito yan, oh. Ayan. So kahit wag muna natin isusi, kailangan may lalabas to. Ay, layo pala ng video natin. Betcha na kayo mga bro, medyo magulo yung video natin. Isang kamay lang kasi. One hand lang. Yan, oh. Check natin. Kapag ka umilaw to mga bro, andar yan panigurado. Check natin na kung mailaw, diba? Partida, naka-on nga eh. Ayan, oh. Tingnan nyo. Yun, umilaw. Slide lang ang lining nito. Medyo slide na. Ayan. Ayos, mga bro. May kuryente. So, check natin kung may kuryente yung spark plug. Pagka may kuryente itong spark plug, andar ito mga bro. Check natin. Yun. Mayroon, di ba? Apa? Bro, ikaw nga mag-kick. Diyan ka lang. Check natin ha. Diyan mga bro ha. Natap overhaul na rin pala to. Okay bro. Di ba? Kita nyo? Yun, mayroon. Hindi lang kita sa video. Okay mga bro, napalabas na natin ng kuryente. So isi-secure natin yon. Titipan muna natin, ano? Titipan natin siya. Tatanggalin natin to. So lilinisan natin ng, check natin kung malinis pa yung carb niya or madumi na. So para kung subukan natin muna panda rin siya, pero isi-secure ko muna yung mga ano, yung mga to, ititip ko muna ng ayos, no. Titip muna natin ng ayos. Ay, pagod ako mga bro. Nasira yung AC natin kanina, biglang umiingay. So try muna natin. Dahil napalabas na natin mga bro yung kuryente, subukan natin ayusin yung ano mga bro, ano, yung fuel line. So sa motor kasi mga bro, kailangan, ulitin ko, kailangan nandun yung tatlong bagay para mapandar. Ano yung tatlong bagay? Yung kuryente, yung compression, at saka yung gasolina. Yung kuryente napalabas na natin, yung compression okay naman, so gasolina na lang. Tingnan nyo naman ito mga bro, tubig na yun, oh, di ba? It's a water pump. Yan. Hindi under ito mga bro. So check muna natin lagyan ng bagong gas. Tapos yung carb, mamaya malalaman natin kung kailangan ng linis or okay pa. Pero ito mga bro, kailangan natin ma-drain to, ano. Wala na to. Patay tayo dito pagka ganito. Tubig na to talaga. Malayo, pinakadulo pala kayo bro. Wala na, sagad na eh. Sagad na dun eh. Dito ka lumiko. Hindi, lahat ng kanto pinasukan ko na to kanina. Ha? Oo, galing na ako dito. Kaso diretso nga lang. Tapos balik ako doon sa dulo. 23 lap 23 na naman, tsaka 26 sabi ko. Hindi mo nakita ang 29. Saan kaya ito? Talikod eh. Talikod niya. Wala bro, kulang pa rin. Yan. So mamaya mga bro, update ko kayo, ano. Subukan muna natin tong side din yung gasolina. Dami pa eh. Sayang nito, pwede ito panlinis. Yan, sa mga gusto magpa home service mga bro, antay-antay lang kayo, ano, tsaka huwag kayong mag-apura, huwag kayong magalit kapag hindi guide kayo na pupuntahan kasi hindi lang kayo ang nagpapaservice. Kagaya nito ng motor na ito ni bro, galing na to sa labasas, galing na to sa pagawaan, hindi daw magawa. So hindi naman sa nagmamagaling mga bro, ano, pero yun nga, yun ang sabi ng may-ari, pinagawa niya na to, hindi daw ginagawa, ayaw daw gawin kasi mahirap daw yung conversion nito. Mahirap talaga itong mga bro sa totoo lang kasi magkakaroon kayo ng problema dyan talaga. Kuha tayo ng lagayan mga bro. Mamaya update ko ulit kayo, ano. Ubusin muna natin yung gas nito. Discover. Ayan mga bro, so update po tayo, ano. Bali natanggal na natin lahat ng, ayan, natanggal na natin yung mga gasolinang luma. Kasi nga ano rin to, November, December, January. So 3 months na rin siyang hindi umaandar. So ngayon ulit mapapaandar. Okay, so paandarin na natin mga bro kasi may lakad pa tayo mamaya. Yan, pag inon natin yan, kick, ayaw kasi ang lining slide. Ay! Baka discover yan mga bro. Discover 135. So 3 months na stock kasi ayaw daw gawin sa shop. Ano lang to mga bro, konting kali-kalikots lang. All goods na ulit. So magwa-wiring na lang tayo ng konti. Partida, may ano pa yung carb. May mga tubig-tubig pa. Mamaya linisan natin mga bro. Tapos ayusin natin yung ibang mga ilaw nito. Pero may signal light naman siya, oh. Ano? Malakas na signal light, di ba? Ayan. So ayun si bro, yung may-ari, pinapakuha ko lang ng gasolina.
Kasi konti lang yung nilagay kong gas dito. Kaya ayos na. Ayos na yan mga bro. So di na ako gagawa ng tutorial dyan. Ayusin natin yung wirings nito ano. So shout out sa mga Discover 135 users. Malupit. Malupit. At hanggang dito lang yung video natin mga bro ano. So dito na natin tatapusin yung ating video. Ayan, shout out kay bro. Maraming salamat sa suporta at sa tiwala. Tayo pa yung pinapunta dito para mag-ayos ng kanyang motor. Yan mga bro, saglit na lang panda rin to. Patayin natin. Yan, taas on. Yan. Kick. Ayun. Ayun. So slide lang ang kanyang kicker mga bro. Palitin lang. Ito yung nangyari dito. Grabe, sunog na sunog oh. Sunog na sunog. So hanggang dito lang yung video natin. Magandang hapon sa inyong lahat at ride safe palagi.